Today on Chloe's Inbox. Hi Chloe, call me strong girl, pero ang hirap pakawalan ang binuo niyong buhay na mag-asawa, lalo kung may anak na maapektuhan. Madaling mag-move on pagdating sa asawa pero ang hirap lang kasi pag may anak na maapektuhan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Buo na ang desisyon kong hiwalayan ang asawa ko. Pagod na ako sa lahat sa kanya, kaso pag nakikita ko yung anak namin, naaawa ako. Mas mahirap mag-move on ang bata, lalo na pag sobrang apektado sila. Kung pwede lang lumipad sa kalawakan at nang ma-feel ko man lang kahit minsan na ako ay malaya. Ang hirap talaga pag may batang involved. 8 years old na at 6-year-old ang mga anak namin kaya nag-aalala ako. Pag tiwala pala ang nawala, kahit mahal mo pa yung tao, puro galit na ang puso mo. Kung work lang, maraming work dito sa Japan. Pwede akong mag-work. Nag-stop lang ako kasi nawalan ako ng gana sa buhay, kaya ako nakipaghiwalay. Lalaki lang siya, no? Inaalala ko yung anak namin. Madami na ang memories niya sa papa niya. Hindi niya basta makakalimutan yon. Baka sa huli, ako pa ang sisihin ng anak ko. Mas matimbang sa akin ang nararamdaman ng anak ko kaysa sa nararamdaman ko. Pag hiniwalayan ko kasi ang asawa ko, ayoko nang magkaroon pa ng communication sa kanya kahit kailan. Kahit anak namin, hindi ko na ipapakita sa kanya. Gusto ko nang pagtapos na, as in, tapos na ang lahat. Letter sender, Miss Japan. Hi, Miss Japan! Sabi mo, lalaki lang siya, no? Yes, he is, as you said. But you seem to be so affected. Your words are so confusing. You say lalaki lang siya, but he has made you so miserable, you even stopped living your life. And you're just there thinking what you want to do, believing you're doing the right thing, and yet there's so much chaos inside you. Lalaki lang pala bakit apektado ka na sobra? Pabayaan mo na lang kung talagang you cannot leave him because of your child. Just let him be. Ayusin mo na lang yung sarili mo. Minsan kasi, alam mo yung problema, dun nagsistem sa gusto mong baguhin yung isang tao. Gusto mo may magbago dun sa tao. Gusto mo yung ikilos niya na aayon sa gusto mo. Tama naman yun Siyempre kailangan pag may relasyon tayo, we have to both kayo ng karelasyon mo, you both have to work para maging maayos yung pamilya nyo, yung relationship ninyo. Pero kung minsan kasi merong isa doon na hindi willing, diba? Hindi siya willing magbago, gusto niya tanggapin mo siya as is. So, ang pinakamaganda dyan, ikaw na lang, ayusin mo na lang yung sarili mo. Kasi meron kayong mga anak, fix yourself. Sabi mo nga, sira na ang asawa mo, papakasira ka pa ba? It doesn't dignify you in any way. Kung pati ikaw magpapa-apekto, talong-talo ka na nga, sumuko ka pa, hindi ka lumaban para sa sarili mo, diba? So stop making your child an excuse. If you can't stop him from, doing things na ayaw mong gawin, then by all means, don't even try anymore. But instead, focus on yourself. He allows you to work, go work, magtrabaho ka, mag-ipon ka. Kasi minsan totoo naman yan problema, pera lang yan. Pag marami kang pera, kung problema mo pera, di ka makakalas kasi wala kang sarili mong pera o di gumawa ka ng pera. He's allowing you to work, di magtrabaho ka. Pag nagtatrabaho ka, malilibang ka, makakapag-ipon ka. So, less worry na yon. Kasi meron kang naipon, pag meron kang pera, makakapag-desisyon ka, gusto mo lang umalis, bumalik ng Pilipinas, dalang anak mo, kaya mong gawin, okay? So, tell him nagsasama kayo because of the kid pero hanggang doon na lang. Work and work until you've got savings that if ever he decides to leave you, you can by all means feed your own child. You're being nothing and nobody is all the more making you miserable. So you better do something about it. So you yourself will value your own self. Minsan tama na yung pa-victim mentality, okay? Kailangan action. Kailangan gumawa na ng paraan. Give yourself a, time frame. I am not invalidating how you feel. Okay lang ma-depress ka, okay lang medyo, what do you call this? Mabaliw ka ng slight, makrung-krung ka, pero bigyan mo ng time yung sarili mo to feel that way. And then after that, dahil araw-araw nagigising ka pa, it means may kailangan kang gawin. It means you're,
you are still capable of doing something. Hanggang nabubuhay, meron tayong pag-asa, kayang gumawa ng paraan. Okay? May mga relasyon na hindi na dapat ayusin pa. At hayaan na lang. Ayusin mo na lang relasyon mo sa sarili mo at sa mga anak mo. So I do hope that I was able to help you, Miss Japan. Thank you so much for your letter. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.